distractions sa aton nga Christian journey. But God is so good. Why? Because God provided us the Word of God, the Bible. Amo ni ang gi-provide sa Ginoo. Nga diri makita naton ang great tools nga maghatag sa aton sa encouragement. Nga diin ta mo kuha og kusog, diin ta mo hugot sa aton nga kinabuhi every time nga kita naay mga pagsulay. No? Huwag tayong huhugot sa kung saan-saan. Huhugot tayo dito sa salita ng Panginoon dahil ito ay magbibigay sa atin for sure, 100% sa kadasig. Bisan pa sa kadugayon sa atong pagpangalagad, bilang ko katuig, I started, although gamay pa ko, naan naman sa Christian na family, pero yung talagang I have my personal relationship sa Ginoo nga naintindihan ko na gid is way back 1997. So, pila na nakatuig sa imong journey in your Christian life. And bisag unsa pa no, kita kadugayon sa atong pagpangalagad, we can truly say that it's not easy. Hindi po talaga madali ang atong Christian journey. It is hard to remain faithful sa lahat ng panahon. It's always a struggle to be good. Alam mo kung bakit? But alam nga nag-struggle ka na mahimot ang maayo? Kasi arata sa lawas na sinful. Although tayo po ay nakareceive na ng salvation, tayo po ay guaranteed na may eternal life pa. Pero po hindi tayo binigyan ng Panginoon ng divine body na katulad kay Jesus na kahit tao siya, wala din siya nakasala. Kaya naman, He is divine. Kahit tao si Jesus, wala na wala ang iyang pagka-Diyos because He's 100% man and He is 100% God. So kaya hindi din siya nakasala. Kita, dawat na to ang Ginoo, gipasay na to sa Diyos, gipakamataraw ta sa Diyos the moment that we receive Jesus Christ, and every day, pakabalaan kita sa Ginoo. Step by step ang pagpabalaan sa Ginoo kanato. The process of sanctification, ang unang ginasiling. Ang pagpakamataraw, kaisa na taging makamataraw sa Ginoo. That is when Jesus died on the cross. And when we accepted Jesus Christ, that was the time ko matarong na ni, itatakan ko na ni, isiliwan ko na ni, akuan na ni. Amo na ni ang akong anak. Ipakamatarong na ta. Pero hindi ko na nagpasabot na itong gidawat na nato si Jesus, libre na tatanan. I can do everything na di na yun ko kasala. It is still a struggle. Why? Because while we are still in this body, bisan luwas na ta, still ini nga lawas sinful. Wala na wala ang atong pagka-sinful. No? Naaging hapon. Gusto ni Pablo nga ba? Gusto ko magtani ng buhato ng gusto ko mahimuan, pero nga hindi ko mabungan. Kaya yalawas, may balapitan. So, hindi siya naging guaranteed na naging perfect na siya. Kaya it's hard to remain faithful. Dira niya nagasulod ang grasya sa Ginoo. O nakita tanan, gigrasyahan na kita sa Ginoo. Bisan usa ta kadugay sa atong pagpangalagad, hindi na makasiling sa Dios nga Lord, buutan kaayo ko kay ako nga good ni. Lord, grabe na ang akong nahimo niya sa imo ha. Kay ako na good ni Lord. Dugay na ko, memorize ko ng Biblia, Lord. Memorize ko na imong pulong. Gisunod ko na ang 10 Commandments. But it will not count before the Lord. Kaya naman, we are living under the grace of the Lord. Everything we do, bisan sa atong ginahimo
karon igsuon grasya sa Dios. Wa gyud dai ka mahambog mo na ginainom nga grasya. Mo na kapalit sa balaod. Sa balaod baka sila sa Ginoo nga Lord, i-follow ko tanan. Pero no one in the Bible followed the law. Fall short pa rin kasi the truth is yung tao nagkasala at dahil sa kasalanan na yun, at sa man yun, ang tao nahimulag sa Diyos. Sa English, fall short from the glory of God. Tanan ta, no, wala na. Bisan ako sa akong kaugalingon, dili ko makaingon na, Lord, grabe na di ko, Lord, ha? Taas-taas na di ko, Lord. Dili na, it will not count before the Lord. Muna, grasya sa Diyos nga nung naata. Grasya sa Diyos nga nung naapatahangtod karon. Grasya sa Diyos nga nung ikaw nagbalinasigon sa pagpangalagad sa Diyos. Grasya sa Diyos nga nung ikaw adunay hunger sa pulong sa Ginoo. Grasya sa Diyos nga nung ginapangita. Bisa na pagpangita sa Ginoo, still buhat sa Ginoo tanan. Kaya, unsa man na, para wala tayo ikapa sigarbo before the Lord. Sometimes because of the difficulties in life, no? Naay mga sitwasyon nga moabot sa isa ka tawo nga masiling siya, Lord, I'm done. Pagod na ako. I quit. Dili na ko, Lord. Nakainom ba mo ana sa inyong kaugalingon? Brothers and sisters, today, through the Word of God from Hebrews chapter 12, tuguti ang Diyos nga mubagko, mag-refresh, mag-renew, mag-redirect sa imo nga focus sa imong pag-alagad o pagtuo diha kaniya. Ang libro sa Hebrews, ang pinaka-purpose niini is para i-encourage ang mga Kristohanon during the time nga mapinadayunon sila sa ilang nga pagtuo. Unya, i-warningan sila nga hindi nila i-abandon, hindi nila isalikway, hindi nila i-neglect ang ilang nga pagtuo kang Kristo. Unya, ubalik sila sa ilang pagtuman sa balaod. So, mo ni ang pinaka-focus ini. From verses 1 and 2 nga atong ibasa, nakakita tagtulo ka kuman, sugo, gikan ni ini nga verses. O gini nga sugo is, ingon niya, lay aside, let us run, look to Jesus. Tulo ka sugo, puro L na. Lay aside, usa nang lay aside, isalikway. Let us run, dagan, and look to Jesus. Tutok kang Jesus. Isa-isa ko na ito na. Una, silip niya, lay aside. Verse 1b. Isalikway ta, unsa daw isalikway? Ang tanang kabugat o ang tanang sala nga nagbalikos pag-ayo kanato. Sala nga nagbalikos. Unsa na nagbalikos? Naglambot. Yun, naglambot. Ang sala nagalambot, sili niya. Pero una, sili niya every weight. Lay aside every weight sa ESV. Let us lay aside every weight. Tanang kabugat. Unsa may mga kabugat sa kinabuhi? Unsa mga kabugaton nato sa kinabuhi? Daghan, no? Pwede kabugaton nato sa pamilya. Mga kabalaka. Mga pagduha-duha. Unforgiveness. Nga mga kabugat pala sa imo? Nga mga butang nga hindi wala ka nagkaroon sa kalinaw sa imo unang-una. Wala ka nagkaroon o kalipay sa imo kasing-kasing. Ang munang mga butang na nakapabugat sa tao. Kung ingon niya, isalikway ka na. Kaya nga no, dili na to maangkon ang tinuod nga kalinaw o kalipay hangtod ginakarga nato ang tanang kabugaton. Mga problema. Diba? Bisa sa mo katawa-katawa diha. Mani mga nako'y classmate kita.
hangtod karon pastora na siya. Pwede na siya na joker. Karon lately lang, post na siya na, tapos pagka-dugay-dugay, post ko siya. Abi niya, sige na kong katawa, pero kung kasing-kasing, kag-goal. Uy, unsa na magka-happy, unsa na magka-dahil. Ay, sa'yo. Jambay na nung mag-enjoy. Enjoy. Pero hindi pa bahak-hakon. No? Ano mga tao, sige katawa, pero na mga ginadala mabukat. Makita pa daw na mo ang sulod sa kasing-kasing sa mata. Kung bugat kayo ang mata, di ba, Sis Cheng? Doon lang kay Cheng, Sis Cheng yan na smile. Every way. Kaya dili na ito pwede na i-fake, no, ang atong kanipay. Because God gives us pure joy, pure peace. Pag ang Diyos na, sabi pag-aning peace that transcends all understanding. Kalinaw, magkaroon ka sa kalinaw diya sa Ginoo kay nga aman, maintindihan mo ang imong sitwasyon. Okay? Tapos, sili niya ikaduha, ang sala atong isalikway. Kay hindi niya sala, nagabalikos ka nato pag-ayo. Grabe no? Cling so closely. Grabe nilang paglambot niya. Familiar ba mo sa mga kanding, sa mga baka, sa mga karabaw, o nakay, dugay na kayo ng mga ang karabaw. Pag maglambot na siya, bisan anong pa, nami ang mga pagdaon, diha sa iyang palibot, bisan usaw na niya, katag o kusog, para mamalapot to niya. Pero kay ang busy, ako ang nagalambot sa iya, hindi niya maabuto, hindi siya makakaon. Hindi niya masatisfy ang iyang kaugalingon. Hindi niya matagbaw. Ang mata, hindi man makatagbaw niya. Diba? Okay lang ba ita magkaon, Brad Chris nga, na-election niya na, tanaw na nato, busog na ko, okay na ko. Diba, dili? Pero the more na na siya, ang saman, hindi galing kagwanta, mangusik kagit sa panit niya. Kinahanglanggit nga maabot naton. Ang tao, the same. Kung nabaliburan kita sa sala, bisan ano mo takapaling-kamot nga makabot ang pagtubo, hindi nato na maabot. Kaya nga naman, amo na ang magbira ka nato, amo na ang magpugong ka nato. Yung mga tao, itaw nga may mga ginatago, no? Una-una, dili na mapupo. Excited pa bago pa nadawal ang Ginoo, dili yun, init kayo. Pagkasunod, bulan, dala na si katatlo kuya. Sunod, lapit na matapos to, dito na, hangtod na lang. No? Arang-arang mo na sa likod. Niya, makita ko pa pag-apon, tapos amen. Pero kung gay-hinay yun, bigyan nga kaulaw ito, no? Pag human ang threefold amen, pag mata ni pastor, tuwa na sa gate. Gaman na ko isa ka resulta sa kaulaw. And it's hard. Diba si Anan magsigil ba? Kung nakasala sila, anong hinimo nila? Kung kinaulaw sila, nakita nila nga, naked na sila. Wala, diba yung Anan? Tunumuha sila dahon, nabutong sa buto nga dahon, ani ko, kaya nagpatman. Na ilang itahon sa ilang nanakok sila, kaya naulaw sila. Pero in reality, God, no, is so loving to reach out. Basta andam lang ta mangayo o pasayo sa Ginoo. So, isa na sa mga butang na makababag sa atong pagtubo, amo to siling niya atong sa likwan. And that is the command of God sa aton nga kinabuhi, sa aton nga tanan. Secondly, sa likwan nato ang tanang kabugat, ang mga sala na nagabalibod sa aton, ikaduha sa linya, let us run. Run with, unsa? Endurance. Run with endurance. Sa ganit na sa Bisaya, malaho tayo. Daganon ta nga
malahutayon ang lupa that is set before us. The moment that we receive Jesus Christ as our Lord and personal Savior, that is the beginning of our journey. Christian journey po natin yan. No? Kaya nga, diba, you are born again the moment that you receive Jesus Christ as your Lord and personal Savior. So, kung nadawat na natin si Jesus, dito na tayo nag-umpisa. That is the first day of your Christian journey. Panglahaton. Kag-isa sa aton, may arat na tayo nga ginadaganan na course. Course na tawag sa atlet, diba? Na, diri ko, amo ni ako. May sarili ko yan nga course. Ikaw may arat man, no? Nakaset na sa aton. Sili niya, run with endurance. Sina ko sa intro ko kanina that our Christian life is full of distractions. Usahay, kanina mga distractions, makakapoy sa aton. Ay, gusto ko naman sana mabait, pero hindi ko magawa. Kapila na nga nagasiling, Lord, karon nga tuig, ang akong resolution, amo ni Lord, magsimbagi ko ka na Domingo. Di yun ko mag-absent, Lord, karon nga tuig, mo na akong resolution. Karon nga tuig, Lord, magpagamit na kaya sa maluhaton. Pero ikaw lang ka first month, second month, madula na naman, di ba? Kaya sabihin ko, it is hard to remain faithful. Lalo na, dili nga ito pinapakaon ang atong mga espiritu sa pulong sa Diyos. Diba? Kasi nga, ang pulong sa Ginoo is our food for the soul. Kung wala kay extra na puso sa imong pagdula sa basketball, magdula ang basketball, wag kay kaon. Kung saan man imong dagan, first quarter, kalamutan na kaya first quarter. The same with our Christian life. The same with our Christian life. Kung hindi natin pinapakain ng masustansyang pagkain ang kalag naton, kag ang atong espiritu, pinaagi sa pulong sa Diyos, ang journey naton, grabe din na siya ka-stressful, grabe din na siya ka-exhausted. No? Kaya naman, we need the strength of the Lord, and that strength comes from His Word. Kaya kananoon na nato. Di ba ito mabuhi sa tinapay lang, but by every word that proceeds from the mouth of God. That's the Word of God, hindi na ako Matthew chapter 4, verse 4. Asa na ka sa imong Christian journey? Pastor, malayo na. Pastor, ano sa ganyan ginaingan nila? Malayo pa. Malayo na, pero malayo pa. Ano mo nakaroon sa mga, kita ko lang na, sa mga post. Layo na rin man sa akin na journey, di ba? Kung 4 years ka na, buta na 10 years, 20 years, 30 years, 40 years ka na nangalagad sa Ginoo. Yes, that's true. Long. Pero, sa daw, malayo na. Malayo pa. Huwag ka kabalo. Pero ako ninyo, hindi natin balaan. Bigyan na ito balaan. Nga naman, malayo ka na. Pero, uy, malapit ka na pala sa iyo. Magkakabalo sa nakabot ang Ginoo. Kaya, andam kita kanunay. Matakabalo kung dili pa mabot ang Ginoo, kita may muuna nito. Kaya mangandam kita sa kanunay na panahon. Live this day. Nga masiling ka nga, Lord, salamat kay karon nga adlaw Ginoo nga napalipay ta ka. So kung dili man ko makamata o nga, Lord, okay ra gyud, Lord. Kay ready ko makilatubang sa inyo. Inana ko attitude every day. Lord, karon nga adlaw, I will start this day with you. I will start this week with you, Panginoon. And if this week, di ba, bulahan ta nga nakaabot ko tag isa ka semana. Hello? Inay mo tapad, I'm happy to see you. I'm happy to see you. Look of brothers and sisters. Masiling ka nga, pag-on pa ta, di ba? Para sa itong namatay ikaw nga ginugong sa panatan. Tuesday man to kami Sunday school, ato sa brigade.
nakaila ako mabata. Nya, nakalipin ko sa tunga, kaya mama, kabalo, dapat mo sila sa tunga time. So nakalipin ko, pato kami sa brigade, tapos sadya sila. Then, pagka Wednesday na pinatabo, at sa kamayuran. Tapos, diba? Anak-anak, oh. Isa itong pag-Bible service na the other day, sa mga adlaw, gusto na kami sa kampanya. Nag-anin ko na rin, share na ko ba? Siya nga, pastora, kay amo niya ang among istorya. Idintang niya pa sa iyang papasadya sila kay amo to ilang conversation. Hindi ko hinaka ba? No? So, wala talaga tayong alam, brothers and sisters. Kaya, inana dapat ang passion na to. Lord, karon na adlaw, hinaot na malipay ka. Lord, karon na adlaw, unta, anytime, I am welcome into your kingdom. Kaya pinapaalalahanan tayo parati ng Panginoon. Let us run with endurance. Kung ang imo kinabuhi, himuan og libro, pila na ka chapters? No, pila na ka chapters sa imo kinabuhi? Ginaisip-isip ko, sa i-title na ko sa akong libro. Kung akong kinabuhi, himuan og libro, siguro ang akong libro lang. Ang ititle ako, iman yung kupupya ha. Ang ititle ako sa akong libro, Forgiven. Sakyanan ko na nakita. One kong title ang libro sa akong ginagawa. I am the forgiven. I'm only forgiven. Wala ko inabong na ikapahambog sa iyo because I am forgiven. Pila na ka-chapter? Chapter. Imo, sa iyong personal, Lord, no? Sa ka? Imo ko takabalong yung libro. Hindi mo na natin sa isip na to. So, ang dami na nating pinagdaanan. Ilang beses ka bang nasaktan? Ilang beses ka bang umiyak? Ilang beses ka bang nadapa? Ilang beses ka bang nawalan? At ilang beses ka naman tinulungan ng Panginoon? Ilang beses ka din tinatawad ng Panginoon? Ilang beses ka din na pinasaya ng Panginoon? Ilang beses din na pinunan ng Panginoon kawalan na iyon. Lamentations chapter 3 verses 22 to 23. The steadfast love of the Lord never ceases. They are new every morning. Brothers and sisters, ang kaluoy grasya sa Ginoo bag-o adlaw-adlaw. Fresh adlaw-adlaw. Great is thy faithfulness. So, walay rason, no, for us na mag-unta ka sa palagad sa Ginoo because God is faithful, His love towards us is steadfast, hindi man yung tapasagdan sa Ginoo. Ikatulo, let us look to Jesus. Balik na, focus, no? Focus. Unsa ang point of concentration nato karon? Unsa ang asa naka-direct atong attention karon. Siling pa niya, look to Jesus because si Jesus amo ang nagpasiugda o muhigpit sa atong pagtuo. He is the founder and perfecter of our faith. Siya nagbutang diri sa seed of faith sa aton. Ug siya pod ang muhigpit niini. Paano niya nagihimo? By enduring the cross. Sa walay pagsapayan sa kaulaw. Dying on the cross, brothers and sisters, is a shameful kind of death. It's a shameful. Pero wala mo sapayan ni Jesus. Bahala na. O pinakaulaw ni nga klase sa kamatayon. Dawaton na ko ni. I-enjoy na ko ni. Not just the hardships, not just the kaulaw, no? But even ang laying of His life. Why? Because according to the verse, there was a joy set before Him. Naay kalipay nga diputang ng daan sa iya. That is why wala siya nakabalibad sa amahan. Ino niya, Father, kung pwede pa lang, buhaan ko pa sa kasakit. Pero, ano siya? Not my will be done, but your will be done. Kaya nga naman, when Jesus was baptized,
there was a voice coming from heaven. Ano sa'yo nag-ingon? This is my beloved Son, in whom I am well pleased. Nalipay ko. Amuni ang akong pinalanggang anak nga nalipay ko pag-ayo. I-baptize pa lang to siya. There was a joy set before Him. Nalipay ang amahan. Kaya nga nalipay man ang amahan. Because nasayod siya nga si Jesus will obey Him even to the point of giving His life. Yun ang nagbigay ng kasiyahan sa Ama. Yung pagiging obedient ni Jesus. God the Father was pleased to Jesus because He knew Jesus will obey Him willingly. So si Jesus, bisan tuod nga balaan niya nga sakit, makauulaw ang iya himuon nga pakamatay dito sa cross, unsa man, still naisip niya, I am aftering of the joy of my Father. So ang pagkabalo niya sa kalipay sa amahan, amo to ang nag-cause iya, yes, Father, I will do it. Not my will, but your will be done. That was the point of concentration ni Jesus. Yun yung focus niya. Yun, doon nakadirect ang attention ni Jesus, ang focus niya. And because of that, according to verse 2, dahil sa ginawa ni Jesus na yun, ano na itapos saya? O karon, last phrase sa verse 2, o karon naglingkod siya diha sa tuo sa trono sa Dios. Brothers and sisters, ang pagsakripisyo ni Jesus dito sa cross, dako kaayo kahimuan ngadto sa kanatong tanan, but even to Himself, because of what He did on the cross, asa na siya karon? His obedience led Him to sit at the right hand of God. Kay nalipay pag-ayo ang amahan ngadto kaniya. Kung ang atong kinabuhi makahatag og kalipay sa Dios, dili magpautang ang Dios. Dili mo ingon ang Dios niya, thank you ha, and mutaligod siya. No! Everything that we are doing for the Lord, everything na ginatuman nato, ang sugo sa Ginoo, every now and then, hindi po yan nakakalimutan ng Panginoon. Everything is being recorded in heaven. Ingon ako kaganina, kung kita maghimo og libro nato sa atong kinabi, but you know what? There's already a book in heaven wherein our deeds are being recorded. Ano niyo po gayon, mga kapatid? Bawat ginagawa po natin, girecord po na sa libro sa mga buhay. That when we face the Lord face to face, babasahin po ang aklat na yan. Nandoon po ang pangalan ng bawat isa. Christy Joy Lorejo Manzanares na abutang dito. Gilista tanan nga ako nga gindimo. Hindi para ipabugal, but for me to receive the rewards. Yun po ang purpose nun. Hindi lang tayo bless ni Lord dire. Kapalo mo, but even pag-abot nato dito sa panahon na mag-atubang na sa Ginoo, we will be rewarded. Unsa ka kadamo ang reward mo? Hindi ako pwede maghihatag, sina ang Dios mismo. O ang Dios mo hatag, sumala sa imong buhat. Dili tungod kay ako ang nagbuhat. What I did, hindi ko pwede kuhaan ang reward, hindi pwede ko ako ni Cha-Cha. O ang reward ni Cha-Cha, iyang pagkamalinasikon, hindi na pwede kaya pasa sa ako kung sino, kapilon ka sa mama, kapilon ko ni kay, sige, Christy Joy, damo naman ni gawa ni, binat na ni, balit na ko kay, kay Tatay King, o kay sa pamilya na ko. Hindi! That is one by one. Each one of us. No? Jesus is seated at the right hand of God. Tutok sa Ginoo. Every time you do works for the Lord, itakantay mo kaugalay mo. Remind yourself, this
is for the Lord. Amen. Ang imong pagpangalagad, this is for the Lord. Hindi ko nahimuan para malipay si pastor or si pastora or malipay si brother or sister, but do it for the Lord. Coming to church, do it for the Lord. Giving for the mga bulaton sa Ginoo, do it for the Lord. Hindi man yan nakikita ng iba, nakikita ng Diyos yan. Lahat po, lahat ng ginagawa natin, walay makalusot, no? Walay makatago anak tanan. Recorded na sa Ginoo. Ang pangutana, are we seeking the joy of the Father? This question is for us to reflect. Pamanong ni Danig so are we seeking the joy of the Father? Asa yung attention karon? Unsay concentration nimo karon? Are you seeking the joy of the Father? Kaya may awit, diba? The joy of the Lord is my strength. Kaya naman si Jesus willingly obey God kasi nalipay. Di ba kita, hindi lisod mag-sacrifice sa atin pag alam natin na natutuwa yung taong mahal natin. Di bali na lang, no? Kita ng mga ginikanan, di ba? Di bali na lang, wala tayo bago, basta anak ka, malipay, mag-provide ka. Ganun ang heart ng Panginoon. And that's the kind of heart that the Lord wants from us. So in our struggles, nag-struggle ka sa sala, sa mga kabalaka sa kalimutan, mga troubles sa kinabuhi, asa man nakafocus karon ang atong mga una-una. Focus na, concentrate na diha sa saad sa Ginoo. Concentrate na diha kang Kristo mismo. Kaya gani sinig niya sa verse 4, basahan ako ito sa verse 4 ha. Na-touch ko ani. Sa inyong pagpakibitog, dauna na nga daw na matali. Sa inyong pagpakigbisog batok sa sala, wala pa kamo makibatok ni ini hangtod nga nagkadugo na kamo. Hello! Diba? Kinsa pa sa aton diri nga gibakol kay nangalagad sa Ginoo, nagsamad-samad siya, kay gibakol siya kay nangalagad sa Ginoo, wala. Because we are a free country. Pero sa iba po, naka-experience sila. Sa pagpakigbisog nato sa sala, wala pa ng kadugo. Grabe mo. Balikan mo ang chapter 11 ani. Ipa-mention dito itong mga heroes of faith ang tawag sa ilang men and women in the Bible nga grabe ang ilang pagtuo. At tungkol sa ilang pagtuo, they credited it to them as righteousness. Wala pa ta nakaabot sa ilang experience. Hello! Wala ta sa kalingkingan sa experience. Si Pablo, grabe. Isa pa mga women of faith, Abraham, Moses, si David, kato mga tao, wala na nakatunga ang ato mga pag-antos. Kung ikaw yung balala na nga, kapangit sa imo, yadi na kamusipang baka mabaw sa ipagtuod sa ay tali. Basilo ka ng gamay, kay istoryahan ka, hindi na kamusipa rin na mga lagat, ba't ka mubo sa imo pagtuod? Huwag ka paanin mga tao, ipang lutos, ipang grabe nila mga hardships si Jesus na, di ba? Giduplaan. Hello? Giduplaan siya, iksoon. Baka ulo-ulang to. Pero sa man, ngayon ba siya, pwede rin katulungan, hay, kasama ko sa inyo, ako ganyan-antos para ninyo. Diba? Wala. But He endured the cross. Nakita ba natin iksoon ang struggle with Jesus? Nakita gawa niya balatian, ulang ka. Ayaw tutok dira. Tutok ka diha sa Ginoo. Look to Jesus. Sili niya dire, we are surrounded by them. Sa verse 1, no? Verse 8, chapter 11 sa Hebrews is, butan nito isa-isa. Sa verse 12, butan niya sa verse 1, busa, kay gilibutan man kita sa ingon kabaga na mga panganod sa saksi. These men and women of faith in chapter 11
of Hebrews were the great witnesses. Unsa man sila? Witness, saksi sila sa unsa? Pagagamahanan sa Dios, pagamatingod-anan sa Dios, ug sila ni nga mga tao, amo ni karon na nagalibot sa aton cloud of witnesses para unsa? Para ipamatuod sa imo ug sa akong igsoon ang gugma sa Dios, to teach us lessons that what? God loves us. Gigugma ta sa Dios. Amen? Inay mo ka gigugma ka sa Dios. And because of that love, He disciplined His children. Basahon nato ang verse 5 to 10. Sige daw ate. Sige, verse 5. Ano na nato? Daganan. Ready, go! Huwag nakalimot baka mo sa tambak na nagsampit ka ninyo ingon ng mga anak. Anak ko, ayaw ipaliwala ang pagpanton sa Ginoo kanimo. Ayaw kaluya sa diha nga badlungon niya ikaw. Ang Diyos na magbadlong sa to 6. Kaya ang Ginoo nagpanton kaniya nga iyang gihigugma o naglatos saan. Matag anak nga iyang gipangga. Hello, take note of that verse. Verse 7, alang sa pagpanton, kinahanglan mag-antos kamo. Pagpanton is, o saan ang panton? Correction. Discipline. Ang Diyos na tagad ka ninyo, ingon nga mga anak. Kay kinsa bang anak ka, nga wala pantuna sa amahan. Kinsa bang anak wala disiplina sa tatay, ne? Kung kamo pasagdan lamang sa walay pagpanton, nga niini ang tanan mag-aambit, kamo di ay mga anak sa gawas o dili mga anak gayon. Hello? Next verse. Dugang pa, aduna kita yutan o mga amahan nga maoy magpanton kanato o kita nagtahod kanila. Dili ba labaw pa hinuon magpailanon kita sa amahan sa mga espiritu o mabuhi kita? Next verse. Kay sila nagpanton kanato sulod sa mubong panahon lamang. Sumala sa ilang di pa kamaayo. Apan siya nagpanton kanato alang sa atong kaayuhan aron kita makaampit sa iyang pagkabalaan. Yun. Ang Diyos na higugma sa iyang mga anak. O kay higugma niya, iya kini ginapanton. O tungod niya na kung sa may resulta sa verse 11. Kung sa resulta, sa pagkakaroon, ang tanang pagpanton daw dili makalipay. Tama? Ang disiplina, hindi siya makalipay sa pagkakaroon. Hinoon, makaguol kini apan sa kaulahian kini mamunga og kalinaw ug katarong ngadto kanila nga namatuto pinaagi niini. It will result to unsa? Peace and righteousness kanila nga namatuto. Na-train. Training sa Ginoo. When we are being disciplined by the Lord, this is training for us. Di ba kita ginikanan? Dali lang ta makarelate ni ini kanina pagtulunan because we usual na itong hinahimo part ni sa atong kinabuhi. So dira sa mga pagpanton sa Ginoo, pagdisiplina sa Ginoo, gina-mold kita ni Lord, gina-shape kita ni Lord. Sa so, man, para mahimo ka anak sa Dios nga according sa iyahang plano. So, why do we need to follow these commands? Nga naman, sa ganito, ang tatlo, sa likway, lay aside, let us run, go to Jesus. May Bisaya pa na siya, ate. Oh. Sa likway, ang kapugat o, sala. Dagan nga, malako tayo, o tutok kang Jesus. We should look to Jesus, not to the brethren, not to the church, not to the circumstances, mga igsoon. Okay ba? Okay ba? Ayaw tanaw sa tao. Ayaw tanaw sa iyong isip na magtotoo. Ayaw tanaw sa church.
Kaya kung diha ka ang focus nimo, tapos lagi. These people can disappoint us. Pero si Jesus, hindi ta niya i-disappoint. Jesus was committed to do the Father's will. And this is the promise of God to us. James 1:12. Let's read together. Bulahan ang tao managaantos sa mapailubol sa mga pagtintal kaysa human siya masulayi pagadawaton niya ang purong-purong sa kinabuhi na gisaad sa Ginoo kanila mga nahigugma. Each of us will receive the crown of life. I want to end this message with this statement. Right focus leads to quality service, resulting to satisfying end. This is the statement that the Lord spoke to me. Focus na sa Ginoo, and so on. Today, ayaw was today, focus sa Diyos. Focus sa plano sa Ginoo. Para unsa, balaan mo kung paano ka mangalagad, nga kalidad na pagpangalagad. Pagpangalagad na dili pasapayan na, pagpangalagad na kinasing-kasing. And you will have that satisfying end. Let's pray. Father in heaven, we thank you, Lord, for reminding us this morning na kung unsa man, Lord, ang mga kabug-aton, unsa man, Lord, ang mga kasaypanan namon karon, kini nga mga butang hindi mahimong focus sa among kinabuhi. But Lord, our point of concentration, our attention, Lord, will be directed to you alone, O God. You endured the hardship. You endured, Lord, gilahutay nimo ang mga pagsulay, mga pag-antos. Tungod kay gusto nimo unang nakalipay sa aman. Ginoo, tagay mi kasing-kasing. Nga muuna sa kalipay nimo. Thank you, God, for ordering our steps. Forgive us, Lord, kung ang mga focus wala diha kanimo. Kung wala kami nag-concentrate sa imo, Lord, pasaylo kami. Kung among attention, Lord, naa sa gawas, naa sa layo, Lord, forgive us. Forgive us, Lord. Karon nga adlaw, Ginoo, pag-uha kami, Lord, pag-uha ang mga kasing-kasing. Patutok kami dira sa imo, Ginoo. Aron hindi kami mag-disqualify at the end of the day. Na ikaw lang din ang tanan, Lord, sa aming kinabuhi. Thank you, God. Bless all of us na nakapamati ka, Lord. Kabalo ko na adyo kay tuyo na namidala na yung mga katag-isa ka, Lord. Hinaot kinukaputan na yun ka na mo. Hangtong sa pinakakatapusan na ginhawa na mo, Lord, dili mo buhi niya na mo. Panipakita na mo ang pagtuo, pag-alaga bilang kami. Thank you so much. And we give you praise, we give you glory. In Jesus' name, amen.